Chairman. Kailan ka ba talaga babalik para pangasiwaan ang yang group mo? Ito ang number 1 na grupo sa Kyoto. Hindi na dapat lagi mo akong gawing representante. Hindi na ito tama. Nakikinig ka ba? Nasaan ka? Nakikinig naman ako, nakikinig. Aray ko, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Panatag ako dahil nandyan ka sa kumpanya. Saka, sa loob ng 20 taon, lagi akong abalang-abala, dito sa bahay. Nasasanay na ako. Teka. Ngayon, na-promote si Ji-Yuan. Lahat ito ay dahil sa iyo. Salamat. Ay, wala itong kinalaman sa akin. Ang tiningnan nila ay ang respeto nila sa iyo, Chairman Yang. Kung hindi dahil sa iyo, wala sanang Liu Ziwan ngayon. Teka, ngayon ang promotion party niya, hindi ka ba niya inanyayahan? Tingnan mo ako. Buong araw ako, dito sa bahay, hindi ako komportable pumunta roon. Saka, wala rin akong damit para sa ganoong okasyon. Hay, sabihin ko sa'yo, si Xiaoqing at si Xiaosheng. Gusto nilang pumasok sa kumpanya. Pagdating ng panahon, tingnan mo paano natin sila aayusin. Huwag na. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko iyan sa tamang panahon. Ikaw, sa loob ng mga taong ito, dahil sa mga inampon mong anak, talagang napagod ka ng husto. Ikaw na kagalang-galang, na pinakamayamang tao, sa Kyoto. Nagpakababa, para maging isang may bahay sa loob ng 20 taon. Talagang nagpapahirap ka lamang sa sarili mo. Hayaan na. Huwag mo akong sabihan ng ganyan. Para sa akin, sila ay parang totoong anak ko. Ay, gusto ko lang sabihin, kailangan ko ring maglaba mamaya, kaya huwag muna kitang kakausapin. Pati na rin ang lipstick. Mahal? Bakit ka nandito? Posible bang silang dalawa? Tara, tumaas tayo ng baso. Tagay. Si Manager Liu, 1 taon pa lang sa Young Group pero nakaupo na sa posisyon ng General Manager. Sa hindi matagalan na hinaharap kahit na ang upuan ng chairman ay madali na niyang makakamit. Di ba mga kasama? Ay, hindi dapat basta-basta magbitaw ng ganyang mga salita. Ito'y dahil lang sa pagmamahal ng chairman kaya ko nakuha ang posisyong ito ngayon. Di ba? Hahaha. Sa tingin ko, ang ating mahal na binata at dalaga ay may malaking kinabukasan. Ang kanilang hinaharap ay walang katapusan. Tara, inuman ko kayo. Nga pala, bakit wala si Ginang Liu sa ganito kahalagang okasyon? Dapat sana ay pinasama mo siya para magpakita. Ito na, si Ginang Liu, isang malaking karangalan, ang makilala ka. Matagal ko nang naririnig na maganda at kagalang-galang si Ginang Liu at ngayong nakita ko, totoong-totoo nga ang sabi-sabi. Boss Liu, ang swerte nyo talaga. Sa pagkakaroon ng katuwang sa buhay na gaya ni Ginang Liu, Boss Liu, na nakamit nyo ngayon, malaki ang naging bahagi ni Ginang Liu diyan. Oo nga. Kung wala siya, paano ko makukuha ang posisyong ito ngayon? Kiss. Ang daming tao. Halik na. Ang ganda ng lipstick mo ngayon. Huwag mo na isuot ulit yan mamaya sa gabi. Gusto kong maramdaman ng maayos. Halik na. Halik na. Anong ginagawa ninyo? Ito po si... Wala lang ang aming katulong. Liu Ziyuan, ako ang... Umalis ka. Bitawan mo ako. Ako ang iyong asawa. Bakit mo sinabi sa kanila na katulong mo ako? Bakit mo tinatanong? Tingnan mo ang suot mo. Hindi ka nagme-makeup. Punong-puno ka ng amoy ng usok sa kusina. Gusto kong masuka sa amoy. Ano pa bang masasabi mo kung hindi ka katulong? Dali, anong kailangan mo? Sino ang babaeng iyon? Siya ba yung babae sa loob? Huwag mo na akong guluhin, pwede ba? Ngayon ang celebration party ko. Gusto mo ba akong ipahiya? Pwede bang huwag ka nang mag-eskandalo? Hindi madali para sa tatay mo ang ma-promote? Kung hindi ka makatulong, ayos lang, pero huwag ka na sanang manggulo. Tama. Tingnan mo nga, matanda at pangit ka na. Ang suot mo parang katulong. Tingnan mo si Tita Jiangli. Eleganteng-elegante at marangal. Maganda at presentable talaga. Normal lang na magkamali sila ng akala. Ay naku, ate. Ang ginawa mo.
Ngayon ay medyo hindi angkop. Ang selebrasyon ngayon ay para sa promotion ni Z1. Lahat ng dumating ay mga importanteng tao. Kung ganito ka, hindi ka ba nakakahiya? Leo Z1, sino siya? Ate, huwag ka nang magalit. Sa ibang araw mag-shopping tayo. Tutulungan kitang pumili ng ilang damit. Sino ang may gusto sa mga gamit mo? Aray. Lily, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Dahil lang sa isang pagalabas. Sinubukan mo akong saktan. Tagalabas? Tagalabas ba si Lily? Siya ang pinakamahalagang tao sa akin. Ang pinakamahalaga. Ako, 25 taon, tayong kasal, sinamahan kita mula sa wala hanggang sa narating mo ngayon. Ano ako sa iyo? Tama na? Huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Ngayon ang aking victory party, huwag mo akong ipahiya rito. Ikahiya? 20 taon na ang nakalipas, noong may sakit ka at kailangan mo ng aalaga, bakit hindi mo ako ikinahiya noon? 3 araw at 3 gabi, hindi ako natulog. Kahit ang lola kong nagpalaki sa akin, hindi ko na nasilayan sa huling pagkakataon. Malala ang kidney failure ng asawa mo, kailangan ng madaliang paglilipat. Gamitin ang sa akin. Ang operasyong ito, malaki ang panganib para sa iyo. Handa ako. Hindi lang iyon. Ibinigay ko pa. Tama na. Ako ba ang pumigil sa'yo para hindi mo makita si Lola? Ikaw ang hindi nakasagot sa tawag, sino ba ang sisisihin mo? Isa pa. Si Lily? Nag-donate siya ng isang bato para sa akin. May utang ako sa kanyang buhay, naiintindihan mo ba? Karapat dapat lang ang anumang gagawin ko sa kanya. Sabi mo. Si Zhang Li ang nag-donate ng bato sa iyo? Bakit, hindi ba? Kung hindi niya idinonate ang bato niya, matagal na akong patay. Ji-Yuan, huwag mo nang sabihin. Alam kong masakit ang loob ni ate. Hindi naman ako galit sa kanya. Liu Ziyuan. Naniniwala ka ba talagang si Zhang Li ang nag-donate ng bato sa iyo? Baka naman ikaw. Liu Ziyuan? Ako ang nag-donate ng bato sa iyo. Ang nag-donate ng kidney sa iyo noon ay walang iba kundi si Aray. Lily. Lily? Lily? Anong nangyari sa'yo? Wala lang. Epekto lang ito ng operasyon ng kidney. Z1, patawarin mo ako. Mukhang nagdulot ako ng problema sa iyo. Tingnan mo ang ginawa mo. Z1, huwag mong sisihin ang asawa mo. May kaunting hindi lang siya pagkakaintindihan sa akin. Ay talaga namang ayos lang ako. Liu Ziyuan. Hanggang kailan ka pa magpapalin lang sa babaeng iyan? Manahimik ka! Lumuhod ka agad? At magbigay pugay at humingi ng tawad kay Lily. Paluluhurin mo ako at magpapatawad sa kanya? Sa panaginip mo lang. Papasok ako ngayon para sabihin sa lahat na ako ang iyong asawa. Si Zhang Li ay isa lang kabit. Tama na, sobra na. Xiao Sheng, Ma? Hindi ka ba masyado ng sobra ngayon? ano ang sinasabi mo? Xiao Sheng, anong sabi mo? Ma? Tama lang ang sinabi ni Kuya. Tingnan ang sarili mo. Napabayaan mo na. Nakasuot ka na parang katulong. Tapos dito ka pa sumisigaw. Hindi ka ba nahihiya? Ang baho-baho mo pa ng mantika. Alin sa buong katawan mo? Ang mas hihigit pa kay Tita Zhang Li? 20 taon na ang nakalipas. Kinupkop ko kayo mula sa bahay ampunan. Itinuring ko kayong parang tunay kong anak at inalagaan ng buong puso. Sa mga taong ito, ginawa ko ang lahat. Natatakot ako na hindi kayo makakain ng mabuti. Kaya iba't ibang luto ang ginagawa ko sa araw-araw. Noong bata pa kayo,
Kung magkasakit kayo, pasan ko kayo. Sa gitna ng malakas na nyebe, naglakad ako ng mahigit 10 li para dalhin kayo sa ospital. Hanggang ngayon, kapag taglamig, ang mga binti ko ay masakit pa rin. Nagsisimula ka na naman? Na parang ang dami mo nang naisakripisyo para sa amin, di ba? Deserve mo yan. Dahil kinupkop mo kami, kailangan mong maging responsable. Anong klaseng ina ang hindi magsisilbi sa kanyang anak? Ngayon, gusto mong gamitin yan para magpakamartir sa akin? Talaga bang gusto mong sirain ang promotion party ni tatay bago ka makontento? Kayo, pinapaupo ninyo ako sa mistress. Mas mabuti si Tita Jiangli sa'yo ng 1,000 beses. Ngayon, agad, lumuhod ka. Ako ay nagpakasakit. Para mapalaki kayong dalawa, binigay ko na sa inyo ang lahat ng puso ko, tapos ngayon ay ganito ang ginagawa ninyo sa akin. Pinalaki mo nga kami. Pero hindi ka naman namin tunay na ina. Mas pinapanigan namin ang tama, hindi ang kamag-anak. Ang pag-alaga mo sa amin, hindi ba dapat lang... Tingnan mo ang sarili mo. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Isang babaeng hindi man lang kayang buhayin ang sarili. Na umalis kay papa? Ano pa ang magagawa niya? Araw-araw sa bahay ay nagluluto lang, naghuhugas ng damit. Ang mga bagay na iyan, kaya rin gawin ng isang katulong na kukunin namin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ang mga batang inalagaan ko, nang may labis na hirap at tiyaga, pala ay mga walang utang na loob. Tama na. Araw-araw mo na lang itong pinag-uusapan. Walang-wala ka talaga kumpara kay Tita Jiangli. Tingnan mo siya. Hindi lang siya bata. Maganda at may kakayahan pa. Pati ang promosyon ni Papa at ang pagpasok namin ng kapatid ko sa Yang's Group. Lahat ay siya ang nag-ayos. Ate, alam kong hindi kapantay sa loob. Pero ang pag-ibig, hindi iyan mapipilit. Ate, bakit mo pa kailangan gawin ito? Kung nagsorry ka, agad, hindi ba mas madali? Kayo? Kayo ay magsisisi. Kuya Ziyuan, huwag kang magalit. Siguro ang ate ay may problema lang sa isip niya ngayon. Tutal, wala naman siyang naiambag sa pamilya nitong mga nakaraang taon. Tama? Siya, isa lang siyang may bahay. Bukod sa paglalaba at pagluluto, ano pa ang alam niya? Hindi kanya talaga nababagay. Tama po, tatay. Tingnan niyo si Tita Jiangli. Bata, maganda, at masipag. Hindi katulad niya. Matanda na at pangit. Ang alam niya lang ay magreklamo buong araw. Naku, bakit niyo naman siya sinasabihan ng ganyan? Ate niyo pa rin siya. Siya ang nag-alaga sa inyo. Nag-alaga sa inyo sa loob ng maraming taon. Sa totoo lang, ikaw, Tita Jiang, ikaw ang talagang nag-iisip para sa pamilya namin. Ateng, gising ka na. Bakit mo pa siya kinakausap? Ang walang kwenta mong asawa at anak ay talagang mga walang utang na loob. Lahat ng mayroon sila ay galing sa iyo. Bakit sila ganyan sa iyo? Asawa ko. Matapos ang kidney transplant, paano mo makukuha ang malaking halaga para sa gamutan? Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Kailangan mo lang magpahinga ng mabuti. Kasalanan ko. Wala akong silbi. Kung hindi mo ako pinakasalan, hindi ka sana nahihirapan ng ganito. Nangako tayong mag-asawa na hindi magiwanan hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan, hindi tayo magiwanan. Para sa kanyang dangal, palagi kong tinatago ang aking pagkatao. Para sa kanya at sa mga bata pa nga, handa akong maging isang housewife. Hindi ko inakala na ganito ang kahahantungan.
Noon, hindi mo nakita sa huling pagkakataon si Lola. Ito ang ipinagkatiwala niya sa akin. Sabi niya ibibigay ko sa iyo sa araw na magising ka sa katotohanan. Sa makalawa ang anibersaryo ng kamatayan ni Lola. Sa loob ng maraming taon, dahil sa pagsisisi, hindi ka nagtungo para magbigay-pugay. Ngayon, pupunta ka ba? Espesyal na assistant son. Tulungan mo akong gawin ito. Salamat po, Boss Wang. Batiin mo si Qingyang para sa akin. Ang damit ko ay puti pa naman. Paano ko na ito lalabhan kapag nadumihan na? Umuwi ka na, at ipalaba mo iyan kay mama, hindi ba't ganoon lang? Siguradong may paraan si mama. Malit na bagay. Kain, kain, kain. Ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba tumitingin? Ang damit na ito, limitado lang ang labas. Kaya mo bang bayaran? Pasensya na po ma'am, ay hindi ko po sinasadya. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Ang mga taong kasing baba mo, hindi nararapat na magpakita sa ganitong lugar. Hindi mo na kailangang makipag-abala pa sa mga taong ito. Ang mga ganyang klaseng hamak na tao, hindi karapat-dapat na ikagalit mo. Umalis na kayo, layas. Pa. Tingnan mo, nadumihan ang damit ko. Aray, dapat bilhan mo ako ng bago. Ako'y bibilhan kita? Siguradong sigurado bibilhan kita. Kung ano man ang gusto mo, pumili ka lang. Talaga? Ching-ching, bibilhan ka rin ni tita. Sabay tayong pumili. Salamat pa. Salamat Tita Zhangli. Hoy, ako ito. Ano? Ano? Maaari mo bang ulitin? Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo. Pansamantalang binago ng Board of Directors ang mga kaayusan sa tauhan at kinansela na ang inyong promotion ceremony. Hindi maaari. Hindi ba't naayos na itong bagay na ito? Ang pagsasaayos ng tauhan ay isang kolektibong desisyon ng Board of Directors. Tungkol naman sa kung anong dahilan, wala kaming masabi. Tay? Anong nangyari? Anong nangyayari sa'yo? May problema ba? Ang promotion, kinansela. Siguradong ang babaeng iyon ang may kagagawan. Napakaduwag talaga. Dahil hindi niya nakuha. Ayaw niyang maging maayos ang tatay. Jiyuan, huwag kang mag-alala. Ang tiyuhin ko ay shareholder ng Yang Group. Mayroon akong contact number ng kanilang acting chairman. Pwede ko itong tanungin para sa iyo. Sino? Mr. Lee, ako ito. Si Zhang Li. Bakit ka tumatawag sa akin? Ang promotion ni Ziyuan ay kinansela. Sa tingin ko, baka may narinig kayong shismis. Pero hindi ganoon ang sitwasyon. Nagsiselos lang ang ex-wife niya sa kanya. Kaya lang, Ano ang karapatan mo para kausapin ako ngayon? Ang kabit ni Liu Ziyuan. Isa pa, bakit mo iniisip na may karapatan kang makipag-usap sa akin tungkol sa mga kondisyon? hindi iyon ang ibig kong sabihin. Naisip ko lang na magbigayan na lang tayong lahat. Kahit papaano, si Ziyuan ay nagbigay ng maraming kontribusyon sa kumpanya. Ikaw. Sige. Zhang, dahil nagpakita ka ng ganitong sinseridad, mayroon akong mungkahi. Pakiusap. Bukas, gusto kang makita ng chairman. Sabay kayong pumunta sa oras na iyon. Pangako ko sa iyo, bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Ziyuan, magandang balita. Gusto kang makita ng personal ng chairman. Tay, ang chairman mismo ang nagpatawag sa iyo? Ibig sabihin, pinahahalagahan ka niya. Ziyuan, ang kakayahan mo sa trabaho at ang koneksyon mo ay nasa harap na nila. Imposible namang hindi ka gagamitin ng chairman. Ngayong kinansela ang promotion,
Siguro ay may humahad lang. Basta magpakita ka lang ng galing ngayon, tiyak na makukuha mo iyan. Oo. Naisip ko, ang chairman, sa muling pagsasaayos ng mga tauhan, hindi niya rin maaaring baliwalain ang impluensya ko sa kumpanya. Tay, ang formal mong promotion na ito, nagpapakita na ang resources ng kumpanya ay nasa kamay na natin. Kung makakakuha pa tayo ng mas maraming boses? Kung ganoon, sa pagdalo sa mga kaganapan ng mga mayayaman, mas magkakaroon ako ng karangalan. Magtrabaho? Magtrabaho. Manager Liu, matagal ko nang gustong makita ka. Balita ko malapit ka nang ma-promote, binabati kita. Manager Liu, sana sa kumpanya ay bigyan mo kami ng mas maraming pansin, kaming lahat. Tingnan ninyo. Magkakakilala tayo? Bakit pa kayo nagpapakipot? Ha 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 ha, ito ay desisyon ng Board of Directors. Sinunod ko lang ang utos na pumasok. Ah, hindi ba? Ang kakayahan ni tatay ay nakikita ng lahat. Ang pagpapatawag sa kanya ng chairman ngayon, tiyak na para gamitin siya. Ziyuan, mukhang marami ang umaasa sa iyo. Oo. Hintayin na lang natin makita ang chairman. Tay, wala pa ang chairman. Malapit na siguro. Tatay, bakit hindi pa bumabalik itong chairman? Kailangan nating tandaan, chairman siya. Baka may inaayos siyang importanteng bagay. Medyo mayabang, normal lang yan. Ziyuan, sa pagkakataong ito, makikita mo ng direkta ang chairman. Ibig sabihin ay, talagang pinahahalagahan ka ng chairman. Oo nga. Narinig ko, isa siyang babae. Talaga namang na-curious ako. Sino kaya ang ganitong kadakilang babae na nakapagtatag ng napakalaking agrupong ito? Babae lang naman, nakarating sa puntong ito. Siguro ay sinuwerte lang. Tama naman. O kaya, mayroon siyang malakas na koneksyon. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyayari, kailangan nating sunggaban ang pagkakataon. Ziyuan, dapat magpakita ka talaga ng inisyatiba. Baka mapansin ka ng chairman. Huwag kang mag-alala. Hanggat makikita, ako siya. Tiyak na makukumbinsi ko siya at mababawi ko ang posisyon ko. Nabalitaan ko, ang bagong chairman ay babae at napakabata pa. Talaga namang kahanga-hanga na napalaki niya ang grupo. Hanggang sa puntong ito, hindi iyon madali. Gaano man siya kagaling, babae pa rin siya. Tingnan ko nga kung ano talaga ang kakayahan niya. Sana ay hindi siya masyadong mayabang. Para mas marami, tayong pagkakataon na magpakita ng kabutihan sa kanya. Dumating na ang chairman. Ngayon, maging maingat tayong lahat. Sikapin nating magbigay ng magandang impresyon sa chairman. Kaya ba? Kaya ba't si Mama ang presidente ng board? Imposible yan. Ilang taon kaming kasal at alam ko kung ano ang pagkatao niya at kung ano ang kakayahan niya. Isa lang siyang simpleng may bahay, wala nang iba. Yang Ting, sino ba talaga ang nagsabi sa'yo na pumunta rito? Para ba sa'yo ang lugar na to? Babalaan kita? Kung magkamali ka at maistorbo mo, ang presidente ng board, tiyak na mapapahamak ka. Liu Ziyuan, paano mo nasabing hindi ako ang presidente ng board? Ikaw? Presidente ng board? Akala mo ba dahil lang nakasuot ka ng suit, makakasali ka na sa matataas na lipunan? Wala kang iba kundi isang tagapag-alaga
ng bahay. Umalis ka na nga. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ang tulad mo, may karapatan bang tumayo rito? Tingnan nyo ang mumurahing suit na yan. Saan mo yan napulot? Sa basurahan? Nag-iinarte ka na ngayon, yan ang natutunan mo. Sakto! Ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na agad at umalis ka na nga. Huwag kang maging balakid dito. Liu Jiyuan, sigurado ka ba talaga na gusto mong pumirma ako? Anong pinagsasabi mo, ha? Pirmahan mo na at umalis ka na. Ito ang dokumento ng pagputol ng ugnayan ng mag-ina. Pirmahan mo na rin. Tuwing tinatanong ako ng mga kaklase o tungkol sa iyo, palagi kong sinasabi na ikaw ay isa lang nakatulong. Noong bata pa kayo, kapag may sakit at lagnat kayo, buong gabi akong nakaluhod, sa gilid ng kama, nagpapalit ng ice pack para sa inyo. Tama na, tama na. Nandyan na naman. Bukod sa pag-iingay mo ng mga ganyang bagay, ano pa ba ang kaya mong gawin? Pareho kaming hindi mo, tunay na anak ni Liu Qing. Bakit ka ba nagpupumilit na ibigay ang lahat sa amin? Kahit hindi ko kayo tunay na anak, inalagaan ko pa rin, kayo na, parang tunay kong mga anak. Sa loob ng maraming taon, hindi pa ba nabihag ang inyong puso? Ngayon, dahil sa babaeng ito, gusto ninyong putulin ang ugnayan sa akin. Tama na. Ang matanda ay nagpapatagal, pumirma ka na, at umalis ka na. Natatakot ka ba na kapag tumanda ka, wala ka nang mapupuntahan? Kung hindi, hahanapan na lang kita ng trabaho sa palikuran dahil bihasa ka naman dyan. Oo nga. Simula ngayon, hindi ka na namin ina. Si Aling Jiang lang ang karapat-dapat na maging ina namin. Ngayon, ang lahat ng mayroon kayo ay bigay ko. Kapag pumirma na, wala na tayong ugnayan. Hindi ba kayo magsisisi? Bigay mo? Ha? Huwag kang magbiro. Bawat sentimo sa bahay na ito ay kinita ni tatay. Anong kinalaman mo dyan bilang isang may bahay lang? Dahil desidido kayong tapusin ito. Sana ay hindi kayo magsisi. Tumahimik ka. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Ako, si Liu Sheng, hinding-hindi ako magsisisi kailanman. Ako rin, hindi ako magsisisi. Paano kayo nakasisigurado na ang chairman ay nagpo-promote sa tatay ninyo? Paano kung siningil siya? Hayop ka. Binabalaan kita? Kung magpapalaboy-laboy ka pa at susumpain ako, palalabasin kita rito na gumagapang. Dahil naniniwala si Liu Jiyuan na ang lahat nang ito ay nakuha niya sa sarili niyang pagsisikap. Gagawin kong ang lahat nang mayroon siya ay maging bula na lang. Chairwoman, matagal mo na, sanang ginawa iyan. Sa loob ng mga taon, marami kang inialay para sa kanila, pero wala silang pasasalamat. Liu Ziyuan, simula ngayon, tanggal ka na. Na-stress siya, nababaliw. Ha 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 ha. Ikaw? Sesantehin ako? Sino ka ba? Matanda ka? Ma, na-stress. Ka ba? Ang chairwoman ay espesyal na. Pumunta dito para makita si tatay. Lubos na pinahahalagahan ng chairwoman si tatay. Ikaw na isang may bahay lang. Sino ka para sasantehin? Si tatay? Yang Ting? Talagang naaawa ako sa iyo. Alam kong malaking epekto sa iyo ang pag-iwan ko. Kung hindi ka makahanap ng trabaho pagkatapos nating maghiwalay, ihihiling ko ang ating maraming taong pagsasama at ipakikilala kita sa trabahong tagapag-alaga. Iyan lang ang kaya mong gawin eh. Hindi ko kailangan ng awa mo. Malalaman ninyo sa lalong madaling panahon kung sino talaga ang tunay na may kapangyarihan. Aray! Yang Ting, tumigil ka riyan. May sakit ka ba?
Ma? Baliw ka ba? Ma? Ma? Baliw ka na ba? Tumigil ka. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, ito ang opisina ng chairman? May karapatan ka bang pumunta rito? Kung hindi ka aalis, magbabayad ka sa akin. Talaga bang baliw ka na? Umalis ka agad. Iyan? Ang posisyon ng chairman? Ikaw na isang may bahay lang? Gusto mo bang mapahamak? Tayong lahat? Ma, dahil ba nakikipaghiwalay si Papa sa iyo? Kaya gusto mo kaming gantihan? Bakit napakasama ng iyong puso? Ito ang mga mabubuting anak na pinalaki ko. Mabuting anak na babae. At mabuting asawa. Kayo ang dapat umalis. Wala ka talagang utang na loob. Liu Ziyuan. Hindi mo na ako. Asawa ngayon. Wala kang karapatang saktan ako. Kung maglakas loob kang hawakan ako, sisiguraduhin kong wala kang pag-asa na makabangon sa kapital. Baliw na talaga. Bakit kayo nag-aaway? Kuya? Sa wakas, dumating ka na. May babaeng baliw dito. Kanina, gusto niyang umupo sa upuan ng chairman. Palayasin mo siya kaagad. Ginang. Baka nagkamali ka ng pinasukan. Ang upuan ng chairman ay hindi basta-basta mauupuan ng kung sino man. Bakit hindi mo imulat ang mga mata mo at tingnan ng mabuti kung sino ako? Baka, siya nga talaga ba ang chairman? Siya ay asawa ni Liu Ziyuan. Isang ordinaryong may bahay lang. Ngayon, nakikipaghiwalay sa kanya si Liu Ziyuan. Kaya siya na-stress at nagwawala rito. Ma, nagkaroon ka ba talaga ng delusion? Ang posisyon ng board chairman? Kaya mo bang upuan? Tama si Mama. Mas mabuting umuwi ka na at maglaba at magluto. Ang ganitong okasyon, hindi ito para sa mga taong tulad mo. Kapag nalaman ng chairman mamaya, lahat tayo ay magdurusa. Hehe. Isa pala siyang baliw na babae. Mga gwardya, palabasin niyo siya. Subukan niyo akong galawin. Yang Ting, huwag ka nang maging gulo at pasaway, pwede ba? Alam ko na ang lahat ng ginagawa mo ngayon ay para makuha lang ang atensyon ko. Pero ang puso ko ngayon ay kay Lily na lang nakatuon. Umalis ka na agad. Liu Ziyuan. Ano bang iniisip mo? Kahit isang tingin pa sa iyo ngayon, nasusuka ako. Aba, huwag mo akong sisihin kung hindi ko naisipin ang nakaraan. Umalis ka. Umalis ka. Pakawalan mo ako. Lumabas ka. Umalis ka. Lumabas ka. Umalis ka. Ibigay mo muna sa akin si Xiaosheng. Balik mo sa akin. Ma, kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kamahal na pulseras? Sabihin mo, ninakaw mo ba ang pera ng pamilya para bilhin yan? Ito ay alaala na iniwan sa akin ni Lola. Yun pala ang matandang iyon. Gusto mo ba yan? Sige, lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa lahat. Dahil sa iyo, ang ating pamilya ay napahiya ng husto. Ako ang nanay mo. Bakit ka ganyan ka, dungis? Dungis? Ngayon ka lang natakot? Hindi ba't ang yabang mo kanina? Gusto mo? Sige, lumuhod ka at pumalo ka ng 3 malakas na palo sa ulo. Ibibigay ko sa iyo pagkatapos mong gawin yan. Itong pulseras na ito ay minana pa sa aming ninuno. Kapag malapit na akong umalis, ipapasa ko ito sa iyo. Siguraduhin mong alagaan mo. Itong mabuti, alam mo ba? Lola? Wala akong pakialam sa pulseras. Gusto ko lang na mabuhay ka ng maayos. Anak, Bakit? Ayaw mo na? Dahil ayaw mo na, itatapon ko na lang ito. Huwag. Ganyan, tama.
Lumuhod ka. 3 kowtow. Walang mababawas. Lumuhod ka para sa 20 taong sinayang mo. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong naging prinsipe ng Young Corporation. Hindi yata sapat ang lakas. Ang pangalawang koto ay dapat para sa akin. Tingnan ng lahat ang tinatawag na huwarang asawa. Aray. Ang huling kautaw. Ibigay mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong dote. Tama iyan. Pero hindi pa sapat. Ibalik mo sa akin. Huwag. Huwag po. Huwag. Ano ang ginagawa ninyo? Dali, hilahin ninyo siya. Ang tatapang ninyo. Napakalaki ng lakas ng loob ninyo. Oh, General Manager Lee. General Manager Lee, paano po kayo? Napagawi po kayo rito? Anong pinagtatalunan ninyo? General Manager Lee, wag na po kayong magalit. Araw po ng malaking kasiyahan ngayon. Personal na, iaangat ng chairman ang posisyon ni Ziyuan. Tama, tama. Tingnan ninyo, isang maliit na tao lang ako, pero naabala ko pa kayong dalawa na makuha ang inyong pabor. Tunay na malaking karangalan po ito sa akin. Anong nangyari kanina? Kanina ay mayroong isang baliw na babae rito na gumagawa ng ingay at gulo. Mabilis po naming inayos ang problema at hindi po ito makakaapekto sa pulong ngayon. Walang nakakita kay Yang Ting sa inyo? Yang Ting? Paano naman po nakilala ni General Manager Lee si Yang Ting? Siguro po pareho lang sila ng pangalan? Sino po? Ba ang tinutukoy ninyong Yang Ting? Tama po iyan, General Manager Lee. Hindi po namin nakita ang taong sinasabi ninyo. Sigurado ka? Ako, wala po. Talaga akong nakita. Kayo, nakita ninyo ba? Mabuti pang nagsasabi kayo ng totoo. Kung mahuli ko kayong nagsisinungaling, alam ninyo ang kahihinatnan. Wala po, wala po. Ha? Itong bracelet ay kanino? Nasaan na ang may-ari nito? Madam Lee, wag na po ninyong pansinin ang maliliit na bagay na yan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang promosyon ni Liu Ziyuan. Kagigigil lang po ng may-ari nitong jade bracelet. Naayos na po namin, hindi na po makakaapekto sa meeting. Opo. Baliw lang po yun. Hindi naman po yan makakagawa ng malaking gulo. Inayos na po namin. Hindi po namin hahayaang masira ang inyong panauhin o ang sa chairman. Baliw na babae. Sinasabi ninyong baliw na babae siya? Siya ay nagkakalat po ng gulo dito. Kanina, baliw na baliw. Wala po kaming nagawa kundi itaboy siya palabas. Liu Ziyuan. Bibigyan kita ng 3 segundo. Mas mabuting magmadali kang sabihin kung nasaan siya. Kung hindi mo sasabihin, Madam Lee, huwag po kayong magalit. Makakasama po sa inyo? Ako, hindi ko po talaga alam. Boss, wag po kayong magalit. Si Liu Ziyuan po talagang hindi niya alam. tatanungin kita ulit sa huling pagkakataon. Nasaan siya? Ay, Madam Lee. Yang Ting.
Yang Ting. Yang Ting. Yang Ting, ayos ka lang ba? Gising na. Gumising ka na. Gising. Tulong. Yang Ting, Ano bang relasyon ni na Yang Ting at President Lee? Talaga bang magkakilala sila? sino ang gumawa nito sa kanya at sinaktan siya ng ganito? President Lee, nagkakamali po kayo. Ngayon lang po kasi inutusan ni Z1 na makipagdiborsyo sa kanya, kaya nagwawala siya rito. Natatakot po kami na baka saktan niya ang chairman. Kaya napilitan po kaming umaksyon. Siya ba ay sinuman na pwede mong hawakan? President Lee, siya ang dating asawa ko. Tingnan ninyo. Kanina, nanggugulo siya rito. Kailangan ko siyang asikasuhin. Tama lang iyon, di ba? Tama lang. May karapatan ka ba? Ako? President Lee, paano mo? Mangyayaring sakta ng tao ng walang sapat na dahilan? Ang tatay ko ang siyang personal na. Ipopromote ngayon ng chairman. At kayong dalawang walang utang na loob, si Yang Ting ay nagbigay ng lahat para sa inyo. Pero tinutulungan ninyo ang mga dayuhan para apihin ang inang nagpalaki sa inyo. Ako? Tao pa ba talaga kayo? Siya, isa lang siyang may bahay. Ngayon, ipagtatanggol ko siya at tuturuan ang mga traidor na tulad ninyo. Ipaalam agad sa security department. I-lockdown ang lugar. Kung wala akong pahintulot, bawal silang lumabas at pumasok ang pamilya Liu. Teka lang. Teka muna. Yang Ting, ayos ka lang ba? Ayos lang. Sino ba talaga ito? Hindi ba sinabi na isa siyang may bahay lang? Paano nakasama ng isang may bahay? Si Ginoong Lee? Masakit pa ba? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Z1, tingnan mo, napakalapit ng kanilang relasyon. Noong pumirma ka ng kasunduan sa diborsyo, ay napakabilis mo. Iyon pala ay dahil nakaabot ka sa ganitong mataas na sanga. Liu Z1, ulitin mo ang sinabi mo. Huimin, huwag mo nang patulan ang taong ganyan. Liu Ziyuan, ulitin mo nga. Huimin, Ang galing mo namang umarte. Sa edad mong lampas 40, napapaikot mo si Boss Lee. Isa kang babaeng walang hiya, hindi pa kasal si Lee Huimin. Bakit ibibigay niya sa iyo ang kalahati ng ari-arian niya? Hindi kaya naging yaya ka at napagsilbihan mo siya ng maayos? Tama, ma. Kaya pala gusto mo nang makipagdiborsyo dahil nakahanap ka na ng mas mayamang sugar daddy. Sino bang may gusto sa anak at babae niya na tingin sa kanya ay marumi? Dati, nagmamaang-maangan siyang parang isang banal, iyon pala ay ganoon ang relasyon nila. Ay pa. itong sampal na ito ay para sa pagiging bulag mo sa loob ng 20 taon. Si Lee Huimin ay ang matalik kong kaibigan. Kayong tatlo, hindi kayo karapat-dapat na magdala ng sapatos niya. Pa. Naglakas loob kang saktan ako. Akala mo ba hindi kita kayang saktan? Subukan mo lang gumalaw. Alisin mo ang maruming isip mo. Kami ni Huimin, mayroon na kaming 30 taon ng pagiging magkaibigan. Tama na yan. 30 taon na pagkakaibigan? Ilang taon na tayong kasal? Bakit hindi ko narinig na binanggit mo yan? Mukhang matagal na kayong nagtatago ng sikreto, hindi ba? Napakadiri mo talagang baliw. Walang hiya ka talagang babae. Talaga? Hindi ka karapat-dapat na maging nanay ko? Sobra ko kayong minahal. Kaya kayo, nawalan ng kahit pinakapangunahing respeto. Sa inang nagpalaki sa inyo, sinasagutan ng masama. Lubos akong nadidismaya. Ngayon, agad, mabilis, lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Huimin. Sino ka sa tingin mo? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya?
Personal akong ipinatawag ng chairman para i-promote ako. Paparating na ang chairman. Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag sa chairman. Oh, akala mo ba, porke nakakita ka ng makakapitan, sikat ka na? Ang big boss ay ang chairman? Kapag naglakas loob kang saktan ako, hindi ka patatawarin ng chairman. Tama. Mayroong bagay na ibibigay sa iyo ang chairman. Buksan mo at tingnan. Ito siguro ang appointment letter na personal na nilagdaan ng chairman. Ang tatay ko ngayon ay, general manager na ng grupo. Tingnan natin kung sino pa ang mang-aapi sa amin. Umalis na kayo dyan. Mamaya pagdating ng chairman, kahit si Lizong hindi ka na mapoprotektahan. Peke. Falsifikado. Imposible. Sila ang nagpeke nito. Isa ako sa mga orihinal na miyembro ng kumpanya at ang chairman ay hindi gagawa ng ganyan. Hindi. Imposible. Ang tito ko ay shareholder. Malinaw na nangako siya. Siguradong peke itong selyo ng kumpanya. Wala man. Anlang pirma ng chairman. Ha ha ha. Lihumin, sino ka para magbigay ng utos sa angalan ng chairman? Ha ha ha. Anong nangyayari? Bakit notification of dismissal ito? Ikaw ang may kagagawa nito. Ang pagpeke ng selyo ay isang criminal offense. Magre-report ako sa pulis para makulong kayong dalawa. Huwag kang gumalaw. Bitawan mo ako. Huwag mong galawin ang anak ko. Bitawan mo Bitawan ako. mo ako. Gusto kong makita ang chairman ngayon. Ngayon na, kahit na anong mangyari. Dali! Ngayon na, agad-agad. Hindi mo ba nakikita? Siya talaga ang aming chairman ng board. Ilabas ninyo ang mga asong ito na nag-iingay. Kakalad ka rin ninyo na sila palabas. Gusto kong makita ang tunay na chairman ng board. Maniniwala lang ako kung siya mismo ang magsabi na tanggal na ako. Tingnan mo ng maigi. Ito ang selyo ng chairman ng board. Kahit na gaano ako kahusay, hindi ko makukuha ang kanyang personal na selyo. Leo Ziwan. Napakamayabang mo, di ba? Gagawin ko sa iyo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Doblehin pa. Ilabas. Huwag ninyong dudumihan ang opisina ko. Yang Ting, maghintay ka. Hindi kita patatawarin. Ang tatay ko ang magiging general manager. Hindi ninyo kami pwedeng ganituhin. Umalis ka. Dali, umalis ka na riyan. Kayo ay mananagot sa ginawa ninyo. Ngayon, humanda kayo sa akin. Dahil sa iyo, nasira ang 20 anyos kong karera. Mukhang talagang bulag ka dahil nagagusto ka pa kay Liu Ziyuan, ang matandang yan. Anong sabi mo? Subukan mong ulitin pa? Puta ka. Dahil sa iyo, ikaw na hinayupak. Ikaw ang tunay na umakit sa akin. Kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon. Hindi ba't sabi mo ang chairman ay i-promote ako? Bakit biglang naging tanggal na sa trabaho? Ikaw mismo ang walang kakayahan. Isang walang silbi na hindi mapigilan ang sarili. Nangangahas ka pa talagang saktan ako, ha? Hindi ba't sabi mo, gagawin mo akong department director? Ha? Ngayon dahil sa iyo, nawalan ako ng trabaho. Dahil sa iyo,
Nagdusa kaming lahat na pamilya. Dahil sa iyo. Hoy! Ma, Z1. Bukas ang aking ikawalumpung kaarawan. ma, huwag kang mag-alala. Maghahanda ako ng isang marangal at masiglang salo-salo para sa iyo. Dati-rati, ang salo-salo ni Lola. Laging si Mama ang gumagawa ng lahat. Ngayon, At mahilig magpa-impress si Lola. Kung magiging mas kaunti ang handaan ngayon kaysa dati, siguradong magagalit siya ng husto. Gamitin natin ang aking Shengshi Hauting Villa. Isang villa na nagkakahalaga ng 1 bilyon, may sariling helipad, sapat na ba yan para maging kahanga-hanga at kaaya-aya? Tita Zhangli, nagkamali kami kanina. Ikaw talaga ang nararapat sa pamilya Liu namin. Iyang matandang babae na yan, hindi man lang siya karapat-dapat na maging katulong mo. Ang matandang babae na yon, hindi man lang siya karapat-dapat kumpara sa inyo. Tama, si Yang Ting. Marunong lang magluto ng simpleng ulam, mas maganda pa rin si Tita Zhangli. Basta huwag lang sana ang ibang tao. Ay ibunton ang galit nila sa akin. Mahal ko? Paano ko naman malilimutan ang lahat? Ang lahat ng ginagawa mo para sa akin? Ginagawa ko lang naman ito. Para sa iyo, di ba? Kailan ka bumili ng villa? Bakit wala akong kaalam-alam? Ang may-ari, ang ate ko, nasa ibang bansa, mahigit 10 taon na siyang hindi umuuwi. Manatili ka na lang dito ng panatag. Pero huwag na huwag mong sirain ang mga gamit ng may-ari, ha? At saka, kung sakaling umuwi ang may-ari, kailangan mong lumabas ka agad. Alam ko. Kunin mo muna. Ito. Bawat buwan, bibigyan pa kita ng 20,000 bilang pambayad sa pananahimik mo. Ito. Binili lang noong nakaraang buwan. Ay, Gusto kitang sorpresahin. Tara na, tingnan na natin ang lugar. Sige, titingnan na natin. Ang villa mo ngayon. Kunin muna namin si Lola. Kayo ni Liu Ziwan ay diborsyado na. Ngayong lumipat ka na palabas ng Liu family. Saan ka balak tumira? Sa Shengshi Houting. Iyong villa, matapos bilhin, hindi ko pa talaga natirhan. Kung gayon, sasabihan ko ang tagapamahala na bilisan ng pag-aayos. At saka, palitan na rin natin ng bagong kasangkapan. Sa loob ng maraming nakaraang taon, kahit sa kumpanya man o sa mga personal na bagay, malaking tulong ang ibinigay mo sa akin. Bakit ka pa nagpapakapormal sa ating dalawa? Ayan. Ito ang talagang nababagay sa estado ng aming Liu family. Mas mahusay ito kaysa kay Yang Ting. Yang babaeng mukhang luma. Sobrang alat ng niluluto niya. Kahit nga ang bird's nest, hindi niya maluto ng maayos. Tita, espesyal akong naghanda ng Burmese blood swallow's nest para sa inyo, para sa kagandahan at kalusugan ng iyong balat. Lola, ang gripo sa banyo ng master bedroom ay ginto. Gin. Ay, Nang kasama pa natin si Yang Ting dati, anong klaseng dukhang buhay ang dinanas natin? Kung nagustuhan nyo ito, manatili muna kayo rito ng ilang araw. Ako lang naman mag-isa ang nakatira rito at medyo nakakapanlumo. Tita Zhang, totoo ba ang sinasabi mo? Oo naman. Ang galing. Ma, ikaw talaga ang tunay kong nanay. Lily, hindi mo pa bubuksan ang pinto? Baka bumalik na ang may-ari ng villa? Imposible. Sinabi ng aking pinsan na magpapaalam siya ng maaga.
Ay, sabi ng kuya ko, ngayon gaganapin ang birthday party ni Mama sa Shengshi Houting at inimbitahan niya tayo. Ang ganda ng bahay na ito. Ako ang nag-imbita. Wala ka namang tutol, hindi ba? Siyempre, malugod na pagtanggap. Binabati ko si nanay ng mahaba at masaganang buhay. Salamat. Binabati ko ang mahal naming ina ng walang hanggang buhay. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan po sa inyo. Happy birthday, Lola. Mga bata, lumapit kayo. Halika, halika. Halika, halika. Lily, sa tingin ko, dapat na ninyong ayusin ang inyong kasal. Ang mga matatanda kong kaibigan, naghihintay ng dumalo sa inyong kasalan. Oo nga, ang bago naming hipag ay mas mahigit 100 beses kay Yang Ting. Napakaswerte ni kuya. Hipag, nakita ko kanina sa bahay mo, maraming antigo at itong mga red wine. Koleksiyon mo ba ang lahat ng ito? Kung gusto ninyo, pumili na kayo ng kahit anong maliliit na bagay at iuwi ninyo. Napakabait mo, Hipag. Salamat, hipag. Tutal ang may-ari ng villa na ito. Ay hindi, muna babalik. Mamaya bibili na lang. Ako ng ilang peke at ibabalik dito. Hindi na malalaman ni Numan. Sa wakas, nakabalik na ako sa sarili kong tahanan. Halika. Halika. Salamat, ate. Salamat, ate. Halika, halika, halika. Inuman na. Tama, halika, halika, halika. Tingnan mo. May dumating na namang bisita, ate. Hayaan mo siya, tayo'y kumain at uminom. Kailangan kong tingnan ang alak na ito. Anong alak ba ito? Ano na naman? Ginang, magandang araw po. Nandito po kami para maghatid ng mga kasangkapan. Ate, biglang nag-order ng kasangkapan ang may-ari, sabi niya ipapalitan daw. Sakto. Ipasok lahat. Naghanda ako ng sorpresa para kay Bimu. Ang ganda ng alak na ito. Titingnan ko nga. Mahal na mahal ang alak na ito. Ang alak na ito ay dapat siguro 200,000 pataas. Hon, napakamahal na bagay nito. Ibaba mo na. Hayaan mo. Kaarawan ngayon ni Bimu. Ang may kaarawan ang masusunod. Uminom kayo hanggat gusto ninyo. Tita Zhangli, talaga namang napaka-generous ninyo. Hindi, dapat pala ay tawagin na kitang mama ngayon. Napaka-generous mo talaga. Tita Zhangli, karapat-dapat ka lang maging mama ko. Ang matandang iyon, hindi man lang makilala ang pinagkaiba ng Lafitte at grape juice. Hahaha. Ang makapagpakasal sa iyo, sa asawang katulad mo, ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Karapat-dapat ka sa pamilyang Liu. Ang galing ng manugang ko. Si Yang Ting na iyon, ni hindi man lang makapantay sa kuko ni Lily. Tama. Tama. Ginang, saan ko po ilalagay ang set na ito ng muebles? Dito na lang. Hayaang makita ng lahat. Ang panlasa naming mga Zhangli. Aba, ito. Itong vanity table. Hindi ba't nagkakahalaga ito ng milyon-milyong piso? Inay, minamaliit niyo yata. Nagkakahalaga ng 80 milyong piso ito. 80 milyon? Aroy, tingnan na natin dali. Tara na. Sandali, hintay lang. Bakit nakaukit dito? Ang kaniyang napamanang pamilya. Mali lang ang ukit. Sa ngayon, ang gusto ng mga antigong muebles ay gayahin ang istilong ito. Punasan lang at mawawala na agad. Dito mo ako hintayin. Ay, napakaganda mo talaga ngayon. Kuya, may sasabihin akong importante sa'yo. Ay, alis dyan, alis dyan. Sa susunod, ang pera ko. Ay ikaw na ang hahawak ng lahat.
Anong ginagawa ninyo? Hi! Ikaw, Yang Ting. Ikaw, hindi ka ba nagkaroon ng matitirhan pagkatapos mong makipagdiborsyo? Ha? Sinusundan mo ako? Sinundan mo ako hanggang dito? Binabalaan kita, kaarawan ng aking ina ngayon? Kung matino ka, umalis ka na ngayon din. Nakikita ko na nasisiyahan kayo. Sa aking villa at pag-inom ng aking red wine. Ang sarap sa inyo niyan, ah. Ma, nababaliw ka na ba? Malinaw na ito, ang villa ni Tita Zhangli. Baka pagkatapos ng diborsyo, na-stimulate ka kaya nawala ka sa katinuan? Ha ha ha. Ito ay birthday party na inihanda ko para sa lola. Ikaw na tinanggihang babae. Huwag kang pumunta dito at magdala ng malas. Ex-sister-in-law? Nabalitaan ko na wala kang matirhan pagkatapos ng diborsyo kaya sa ilalim ng tulay ka na lang nakatira. Gusto mo bang bigyan kita ng kaunting pera? Para makapag-upa ka ng basement? Ha 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 ha. Yang Ting. Kaarawan ko ngayon. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na ngayon din. Umalis? Umalis ka. Sa loob ng nakalipas na mga taon, ako mismo ang nag-asikaso ng birthday mo taon-taon. Noong nagkasakit ka, ako ang nagpuyat sa tabi ng kama mo. Mas naging mapagmahal ako kaysa sa mga anak mo. Hindi ko akalain iyan, na kahit ganun ang lahat ng ginawa ko, hindi pa rin kayo napalambot. Kayong lahat na may maitim na puso. Yang Ting, binabalaan kita? Tigilan mo na ang pag-iinarte mo dito. Huwag mong sirain ang kasiyahan ng lahat ngayon. Kung hindi ka pa aalis, lalabanan kita. Dito lang ako uupo ngayon. Tingnan ko kung sino sa inyo ang mangangahas na hawakan ako. Ito ang aking villa. Umalis ka na agad. Kung hindi, tatawagin ko ang pulis at idedemanda ka dahil sa trespassing. Ang villa mo. Kung ganoon, Zhang Xiaojie, pakipakita mo ang titulo ng lupa. Ate, ibigay mo na sa kanya para makita niya. Ako, ang aking personal na dokumento, bakit ko ipapakita sa iyo? Jiyuan, titingnan mo lang ba, itong baliw na babae na umaapi sa akin? Tama na. Sa tingin ko, itong baliw na babae na ito ay ayaw lang makita na masaya kami. Wala kang matirhan pagkatapos ng diborsyo? Kaya dito ka nakikisimot, hindi ba? Pwe. Zhang Jusang, pakipadala mo ng isang kuponan sa Shengshi Haoting. May tao rito na nanghihimasok sa bahay. Ha 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 ha. Ate, tapos na. Parang bumalik na ang may-ari at tumawag pa ng pulis. Dalian mo. Zhang Jingli, binibigyan kita ng 10 minuto para pumunta sa Shengshi Haoting. Kung hindi, bukas makakatanggap ka ng subpina mula sa korte. Supina? 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 Baliw ba siya? Ha 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 ha. Yang Zong. Yang Zong, patawad po. Ako ay nasapian ng demonyo. Tumanggap ako ng pera kay Zhang Li. Yang Zong, nagkamali ako. Ibalik ko na agad ang pera na kinuha ko kay Zhang Li. Pakiusap, huwag mo akong kasuhan. Hindi pala sa iyo ang villa na ito? Aba, ikaw, putang ina ka. Bakit mo sinabing ikaw ang bumili? Para sa iyo, nakipaghiwalay ako sa asawa ko. Naku! Malaking kasalanan nga ito. Ikaw, ako, sa 80 kaarawan ko, hayaan kitang... Aray ko! Nahihiya ako sa mga matatanda. Matagal ko nang sinabi sa iyo, kailangan mong lumabas kapag bumalik ang may-ari. Ngayon dahil sa iyo, wala na akong trabaho. Sinasabi ko sa iyo, ang sarili mong ginawang gulo, ikaw mismo ang maglinis. Sino ang gumawa nito? Ako ang nagbuhos niyan. Bakit? Punasan mo lang, wala na yan, di ba? Ito ay zita na mula pa sa panahon ni Qianlong. Kapag pumasok ang red wine, tiyak na masisira ito. Ang presyo sa merkado ay 10 bilyong piso.
Magbayad ka. Ma, kahit anong sabihin mo, anak mo pa rin ako. Paano mo natiis? Nasingilin ng bayad pinsala ang sarili mong anak? Dahil lang sa ahas na ito, na umaakit kay tatay. Kung hindi dahil sa iyo. Putangina. Putangina! Bayaran mo ang pamilya namin. Kayo ang nagpumilit na tumira rito. Walang hiya. Kayo ang nagpumilit na magdaos ng selebrasyon ng kaarawan. Pumasok ng walang pahintulot, sinira ang mga antigo, at inubos pa ang aking koleksyon ng mamahaling alak. Ang lahat ng ito, sino ang magbabayad sa akin? Dahil lang sa walang hiyang ito, ipagpumilit niya na sa kanya ang villa. Kayo ang nagpumilit na magdaos ng selebrasyon. Kayo ang uminom ng alak na ito. Ma, ako ay iyong sariling anak. Paano mo matiis na makita ang anak mo na maghirap at maging pulubi at mapadpad sa lansangan? Ting-ting? Kahit papaano, ikaw at si Ji-wan ay dating mag-asawa. Sina Xiao Sheng at Xiao Qing ay pinalaki mo. Isaalang-alang mo naman ang mahigit 20 taon na ating pinagsamahan. Wag, amo namang gawing napakasama ng sitwasyon. Tama. Tama. Ako ba talaga ang masama? Sa loob ng 20 taon na ito, ibinuhos ko ang lahat para sa pamilyang ito. Pero ano ang kapalit? Pagtataksil ng asawa, pagpapahiya ng mga anak, at pangungutya ng biyenan. Ngayon, kayo, isa-isa, nakikipag-usap sa akin tungkol sa damdamin? Huli na ang lahat. Yang Ting, sinasabi mong sa iyo ang villa na ito. Paano mo mapapatunayan? Ikaw na isang may bahay. Saan ka kukuha ng pera para maibili? Ang villa sa Shengshi Haoting? Malamang ibinigay lang iyan sa iyo ni Li Huimin, hindi ba? Oo nga pa. Medyo luma na itong villa. Maaaring, sila ni Boss Lee ay may relasyon na noon pa. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ha? Ang villa na ito ay regalo ni Li Huimin kay Yang Ting. Mukhang matagal na silang may sikretong relasyon. Aus! Ikaw Yang Ting? Niloloko mo na pala ako. Noon pa, 14 na taon na. Nakikipagsiping ka na pala kay Li Huimin. Ang ashtray na ito ay nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Dahil, lahat ng bagay dito sa villa ay sinira mo, Liu Jiyuan. Pati na rin ng pamilya mo. Kaya ang halagang ito ay ikaw ang magbabayad. Kung ang 400 milyong piso ay hindi mo mabayaran, magkita na lang tayo sa korte. Magsilabas. Kakalaggarin niyo silang lahat. Anong ginagawa nyo? Bitawan niyo ako! Ano yan? Ting-ting. Ting-ting. Bitawan mo ko. Bitawan mo ako. Huwag mo akong itulak. Tara, umalis na kayo. Layuan. Umalis Ikaw? ka na. Yang Ting? Nakikipagrelasyon ka na pala kay Li Huimin? Noon pa? Niloloko mo na ako sa loob ng 14 na taon. Ikaw! Puta ka! Hay naku! Gaga! Sinasabi mo pang sa iyo ang villa. Ngayon may utang kang 400 milyon? Ikaw ang magbabayad niyan. Tama. Sinira mo ang birthday party ni Lola. Ziyuan, binigay ko ang lahat sa iyo. Bakit hindi mo pinahahalagahan? Tigilan mo na nga. Ikaw kasi. Kung hindi mo sinabi na sa iyo ang villa, mapapahiya ba ako ng ganito? Matandang walang pinagkatandaan. Pagkatapos nating magpakasal at makuha ko na ang mga ari-arian mo, tingnan lang natin kung paano kita mapaparusahan. Hay nako, Ziyuan. Si Yang Ting ay lumalakas lang ang loob dahil sinusuportahan siya ni Li Huimin. Kapag nagkamali si Li Huimin sa kumpanya, tiyak na sisipain siya palabas ng chairman. Sa sandaling mangyari iyon, tsaka may paraan din ako para maibalik mo ang pera nang hindi ka gumagastos kahit isang kusing. Anong paraan?
ang aming pangunahing patente ay inunahan nilang ilathala. Mayroon talagang taksil sa loob. Sinuri ko na ang lahat ng financial reports na ito at may problema rin. May nagbalak na talaga. Huwag kayong maingay. Kumalma kayo. Kumalma kayo. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Kumalma kayo. Huminahon kayong lahat. Walang pusong kumpanya. Ibalik ang pera. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Mga hayop. Pera iyon na gagamitin para sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Tao pa ba kayo? Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ninyo sa amin ang lahat ng pera namin. Tingnan ninyo. May nasaktan. Huwag na kayong maingay. Humihingi ako ng mabilis na tulong. Humihingi ako ng mabilis na tulong. Dalian ninyo. Dalian ninyo. Dalian ninyo. Umatras kayong lahat. Huminahon kayo. Huminahon kayo. 50 milyong utang yan. Ang pabrika ko ay tigil operasyon na. 300 trabahador ang naghihintay ng pagkain. Ibalik mo ang pera ko. Huminahon kayo. Huminahon kayo. Ibalik ang pera. Miss Lee, nabalitaan namin na ikaw ay gumagamit ng pondo ng kumpanya para mag-alaga ng isang lalaking kerida? Nabalitaan din naming may kinalaman si Miss Lee sa pagkalat ng patente. Mayroon po ba kayong paliwanag tungkol dito, Miss Lee? Iniimbestigahan na ang tungkol sa pagkalat ng patente at walang kinalaman si Miss Lee doon. Sino ka ba para makialam? Ikaw ba yung babaeng may malabong relasyon kay Miss Lee? Yang Ting, kung wala ang proteksyon ni Lee Huimin, wala kang halaga, hindi ba? Kung wala na ang proteksyon ni Lee Zong, wala ka ng silbi, hindi ba? Itong pangunahing impormasyon ng patente, ikaw lang ang nakahawak. Ikaw ba ang nagbenta nito sa kalabang kumpanya? Lee Zong, hindi tama ang sinasabi mo. Ako'y tinanggal na. Paano ako makakakuha ng sensitibong impormasyon? Sabihin mo, hindi kaya. Ikaw ang gumawa ng panloloko sa sarili? Hay naku. Lizong, sobra mo namang ipinagtatanggol. Ang babaeng ito ano? Kapag nalaman ng chairman na naglabas ka ng sikreto at gusto mo pang manira, tiyak na hindi kanya palalampasin. At ikaw, Jiang Li, kada buwan akong nagpapadala ng pera sa tamang oras. Bakit walang laman ang account ng sweldo? Lizong, may problema sa account? Hindi ba iyan normal? Tulad ng patente na ikaw ang may hawak, hindi ba't nawala pa rin ito? Kumakalat ngayon sa kumpanya na nag-abuso ka ng pondo at nag-aalaga ng mga kabit. Si Yang Ting, isa lang siyang may bahay, biglang may 50 milyong transaksyon ang lumabas sa account niya. Hindi ba't sapat na itong patunay? Jiang Li, huwag kang magkakalat ng walang kabuluhang chismis. Wala kaming kinakalat na walang kabuluhang chismis. Mga mahal na kamag-anak, ang pinaghirapan ninyong pera, ang pambayad ninyo sa proyekto, lahat ay kinurakot nitong si Lee Zong. Sabihin ninyo, ang ganitong klaseng masamang kumpanya, dapat ba ninyong bawiin ang hustisya? Dapat ba itong ibagsak? Ibalik ninyo ang pera. Ibalik sa amin. Ibalik ang pera. Magbayad ka na. Dali, bayaran mo na. Ibalik mo ang pera. Magbayad kayo. Ang ganda ng sabay-sabay ninyong palabas. Liu Ziyuan, ikaw ang namamahala sa patent project ng kumpanya at si Zhang Li ang namamahala sa pananalapi. Kayong dalawa ang nagkutsabahan para ipahamak si Himin. Huwag kang magkunwaring. Alam mo ha? Ikaw na isang lola na nagluluto lang at naglalaba. Alam mo ba ang negosyo? Siguradong mayroon kang kasabwat? Baka naman si Mr. Lee ang naglustay? Tama. Kung hindi naglustay si Lee Huimin, saan siya kukuha ng pera para ibili ka ng villa? Ang Shengshi Haoting, nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang villa na yan, binili ni Yang Ting gamit ang sarili niyang pera 20 taon na ang nakalipas. Ha ha ha. Ang biro mo, nakakatawa. Siya na isang lola na hindi man lang nagtatrabaho. Aha? Gumastos para bumili ng villa? Akala mo ba kami ay tanga? Tingnan mong mabuti. Kaninong pangalan ang nasa itaas?
Yang Ting? Siya? Isang lola na, inaalagaan ko lang. Saan siya kukuha ng pera para bumili ng villa? Huwag mo akong pinaglalaruan. Liu Ziyuan, magpakita ka ng respeto. Respeto? Karapat-dapat ka ba? Mga kamag-anak? Mga kaibigan? Narinig ninyo ba? Ang pinaghirapan ninyong pera? Ang bayad para sa inyong konstruksyon? Lahat ay itong babaeng ito, ang naglustay at nag-abuso sa pera ninyo. At pagkatapos, binigyan niya ang babaeng ito para bumili ng villa. Hindi ba dapat kayo humingi ng hustisya sa kanila? Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Kumalma kayong lahat. Ako, si Yang Ting, ay nangangako sa inyo na kapag naimbestigahan na ng maayos ang lahat, ang pera ninyong lahat, ay tiyak na babayaran ko. Sino ka ba sa tingin mo? Bakit ako maniniwala sa'yo? Ginagarantiya ko iyan sa pangalan ko bilang top magnate of the capital. Hahaha. 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 Kapitolyong pinakamayamang tao? Kung siya nga ang pinakamayamang tao sa Kapitolyong lungsod, ako na ang magiging pinakamayamang tao sa mundo sa hinaharap. Yang Ting, hindi pa ba gumagaling iyang sakit sa utak mo? Ha ha ha. CEO Lee, naibalik na ang surveillance. Tingnan mo, ano ito? Hindi ko inaasahang siya pala iyon. Oo nga. Peke iyan. Lahat ng ito ay gawa-gawa. Si Lee Huimin ang nag-frame up sa akin. Malinaw na nakikita ng lahat ang inyong pinaghirapang pera. Inilipat niya na. Tama. Inilipat ko nga. Ano ngayon? Ang perang ito, lahat ay ginastos. Ko kay Liu Ziyuan. Hanapin ninyo siya. Ikaw! Wala kang hiya. Hindi ba lahat iyon ay ang binili para sa'yo? Ginastos ba para sa akin? Magbabayad ka ba o hindi? Patayin ka. Huwag kayong makinig sa kanya. Makinig kayo sa akin. Makinig kayo sa akin ng mabuti. Huwag na huwag kayong makinig sa kanilang paninira at panunulsol. Wala akong pera, pero may isang buhay ako. Kahit na patayin niyo pa ako, wala pa rin kayong makukuhang pera sa akin, hindi ba? Tingnan ko lang kung paano si CEO Lee pupunan ang butas na ito. Nakalimutan kong ipakilala sa inyo. Si Yang Ting ay ang pinakamayamang tao sa Kapitolyong lungsod. At siya rin ang chairman ng Yang Group. Siya ang chairman. Kung si Yang Ting ang chairman, kung gayon, ako, si Zhang Li ay tatakbo bilang asawa ng presidente bukas. Ha 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 ha. Tama, Ma. Wala ka namang matinong trabaho sa buong buhay mo. Lagi kang umaasa kay Papa. Ikaw ang chairman? Si Mama? Chairman? 20 taon na ang nakalipas, naglalaba, at nagluluto lang siya. Mr. Lee, kung mag-iimbento ka ng kasinungalingan, dapat naman ay kapanipaniwala. Ginang Zhang Li, inaakusahan kang nagnakaw ng pondo ng kumpanya? Sumama ka sa amin. Hindi ako. Si Liu Ziyuan ang nag-utos. Hindi ako. Miss Yang, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Ma, nagkamali kami. Lahat ito ay kagagawan ni Zhang Li. Niloko niya lang kami. Ma, wag mo kaming iwan. Sa totoo lang, sa amin, mayroon ka ring utang na loob ng pagpapalaki sa loob ng 20 taon. Oo nga. Yang Ting, tingnan mo, mag-asawa tayo sa loob ng maraming taon. Nagkaroon naman tayo ng pagmamahalan, hindi ba? Yang Ting, tingnan mo, matagal na rin tayong mag-asawa. Nagkaroon naman tayo ng damdamin para sa isa't isa. Damdamin ng mag-asawa. Pagmamahal ng ina. Noong pinilit ninyo akong lumuhod, bakit hindi ninyo naaalala ang lahat ng iyan? Mula ngayon, ayoko na kayong makita. Palabasin silang lahat. Lumabas. Umalis.
Makinig kayong lahat. Sa loob ng araw na ito, ang suweldo at pondo ng lahat ay babayaran na. Totoo ba ang sinabi niya? Bukod pa rito, bibigyan din ng bawat isa ng karagdagang isang buwang suweldo bilang paumanhin. Chairman Yang, ikaw ang aming tagapagligtas. Sa nangyari kanina, talagang humihingi ako ng tawad. Nalinlang din kami ni Zhang, Li at Liu Ziyuan. CEO Yang, humihingi ako ng paumanhin sa ikinilos ko kanina. Patawad, Chairman. Ang bagay na ito, wala itong kinalaman sa inyo. Bumalik na kayo sa trabaho. Salamat, Chairman. Tay, si Yang Ting ba talaga? Ang chairman? Pero napakasama namin. Sa aming ina noon, tiyak na hindi na niya tayo mapapatawad. Hindi. Hindi ako naniniwala na siya talaga ang chairman. Pekeng lahat iyan. Matagal na kaming nagsama. Alam ko kung ano ang tunay niyang kakayahan, anong klaseng talento mayroon siya para maitago niya sa akin. Siya ay isa lamang, katulong na marunong gumawa ng gawaing bahay. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong ibubunyag namin ang kasinungalingan niya at ni Li Huimin. Ibubunyag. Gutom na ako. Hoy, bilisan mo at ipagluto ako. Ako? Magluluto? Ako. Simula noong bata pa tayo, si mama na ang nagluluto para sa atin. Kahit sa kusina, hindi ako nakakapasok. Bakit nakatingin kayo sa akin? Ako'y lalaking tao, nagdaan na ba ako sa kusina? Pero hindi naman tayo dapat magutom. Tara na, kumain tayo sa labas. Anong kakainin? Wala na tayong pag-asa. Wala na akong trabaho, wala ring ipon. Lalabas pa para kumain tayo ngayon? Kailangan na nating mamulot ng hangin. Ay, tama. Pumunta tayo sa bahay ni Lola. Hindi niya naman tayo pababayaan ang sariling anak at apo na mamatay sa gutom, hindi ba? Tara na, tara na, tara na, tara na. Dali na, tara na. Tara na, tara na. Hoy, hindi ba ito ang aking matagumpay na anak? Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Ma, hindi pa kami kumakain. Ito lang ang mga ulam. Kung gusto ninyo, kainin ninyo. Kung ayaw, huwag. Paano naman ito kakainin? Paano kakainin? Nasanay na kayo noong nandito si Yang Ting sa pagkaing pangmayaman, hindi ba? Hindi nyo na kaya lunukin? Lola, bakit naman ganyan ang ginagawa mo sa amin? Anong ginagawa ko sa inyo? Ikaw na walang kwentang tao. Pinilit mong sumama sa ahas na si Zhang Li, kaya napunta tayo sa ganitong kalagayan. Tama na. Tama na. Ma, akala mo ba tapos na ang anak mo ganyan na lang? Hindi yan mangyayari. Ako? Hay nako, Ma. Sasabihin ko po sa inyo, hindi nyo po alam? May darating na ngayong malaking tao mula sa ibang bansa para maghanap ng mahuhusay dito sa capital city. Dahil sa anak niyong ito, sa aking kakayahan, ako na isang elite. Hanggat makita niya ang aking halaga, tiyak na makakabalik ako sa posisyon ng isang mataas na ehekutibo. Anak talaga? Ito ba ay? Ha? Kung ganon, siguraduhin mong sasamantalahin mo ang pagkakataong ito. Ma, panoorin nyo lang. Pag-asenso ng inyong anak, siguradong magpapahanda ako ng isang malaki at magarbo na handaan para sa kaarawan nyo. Mabuti. Talagang karapat dapat kang maging anak ko
Naku, napakahusay nito. Huwag kang mag-alala, Lola. Titiyakin kong si Zhangli? Hindi. Si Yang Ting. Tama, si Yang Ting. Pagsisisihan nila, si Yang Ting na yon, gagapang naluluhod sa akin at hihingi ng tawad sa akin. Pa, mapagkakatiwalaan ba talaga ang malaking taong yan na galing sa ibang bansa? Tandaan mo, basta't makuha natin ang pagkakataong ito, tiyak na makakabangon tayo. Yung malaking tao na galing sa ibang bansa. Ikaw lang ang gustong makita. Hindi ako interesado. Talagang hindi ka pupunta? Baka magsisi, kanya na. Kilala ko. Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ikaw yan? Ikaw na ang bahala dyan. Li Shengye. Ito siguro ay sapat na para matapos mo ang iyong pag-aaral. Ate Yang Ting, tiyak na ako ay. Huwag kang magsalita tungkol sa pagbayad ng utang na loob. Mag-aral ka ng mabuti. Ikaw ang henyo ng ating finance department. Kung mag-quit ka dahil lang sa tuition fee, iyon ay isang malaking kawalan para sa Jingda. Ate, kailangan mong hintayin ang aking pagbabalik. Hindi ko inasahan na ang batang iyon sa library na laging inaayos ang salamin ay naging isang financial hunter na kinatatakutan sa ibang bansa ngayon. Naalala pa ni ate ang aking nakasanayan. Naaalala mo pa ba? Sinabi ko, nababalik ako. Nang makuha ko ang una kong degree sa ibang bansa, sumumpa ako sa dagat na magiging lalaki, ako na makakapantay sa iyo. Noong araw na umuwi ako, saktong kasal mo. Pumunta ka sa kasal? Ito ang regalo na hindi ko naibigay noon. Ngayon, sa wakas, masasabi ko nang may dangal, ang tumitibok dito ay para lang sa iyo. Shengye, ako. Wala kang kailangang sabihin. Gusto ko lang ipaalam sa iyo. Patawad? Nahuli ako. Kailangan kong tiyakin na malakas na ako ngayon para masuportahan ang lahat ng kahinaan mo. Tingting. Pag-iisipan mo pa ba ako? Shengye. Ako. Kakahiwalay ko lang. Hindi ko kayang bigyan ka agad ng sagot. Ayos lang. Napaghintay ka ng maraming taon? Wala na yang 1 o 2 araw. Tingting? Basta may pagkakataon pa ako, masaya na ako. Pagkatapos ng 1 linggo, matapos ang overseas investment fair mo, bibigyan kita ng sagot. Sige. Naalala ko pa noong nasa kolehiyo tayo. Paborito mong kainin ang roasted chestnuts dito sa labas ng eskwelahan. Kaya ako, sinadya kong dalhin ito sa iyo ngayon. Aba? Yang Ting?
Bakit ka naman nagpalit ng panlasa ngayon? Nagpalit ka na ng lalaki? Oo, siguro hindi na maaasahan si Manager Lee kaya gusto mong kumapit sa ibang lalaki? Ma, ilang araw lang kaming hindi nagkita? May bago ka na namang lalaki? Gaano ka ba kalungkot? Tito, anong klaseng paningin ba iyan? Ang babaeng katulad niya? Anong maganda sa kanya? Bakit hindi mo na lang ako ikonsidera? Kung babastusin mo pa siya kahit isang salita, hindi ako magdadalawang isip na ipadala ang buong pamilya ninyo sa EQ. Bakit ka nagkukunwari na disente? Ikaw mismo ang nagsabi na ang babaeng ito ay matanda at Tumahimik ka. Kahit siya ay dumanas na ng maraming pagsubok, sa paningin ko, siya pa rin ay isang nagniningning na brilyante. Liu Zihiwan, pinapayuhan kitang manatili ka na lang sa iyong lugar. Kung nagawa kong tanggalin ka sa Yang's Group, kaya ko ring gawing wala kang mapuntahan sa capital city. Tara na. Ay, Yang Ting, hinding-hindi kita mapapatawad. Hindi ba't may investment fair? Doon sa investment fair, gagawin ko kayong dalawang walang hiyang magkasintahan na mawala ng dangal at masira ang reputasyon. Tingnan natin ngayon kung makakangiti ka pa. Nabalitaan ko na malaki ang impluwensiya ng dayuhang. Panauhin na ito. Kung makikipagtulungan tayo sa kanya, tiyak na magiging mas mahusay pa tayo. Tama. Pero sa tingin ko, ang kooperasyong ito, malaki ang posibilidad na mapunta sa Yang Group. Total, ang Yang Group ang nangungunang kumpanya sa Jingcheng. Oo nga. Ang Yang Group ba ang tinutukoy ninyo? Natatakot akong baka hindi ninyo alam kung anong klaseng tao ang chairman ng Yang Group na si Yang Ting. Wala siyang kuwenta. Itong si Yang Ting, sa labas, nagpapanggap siyang malinis at kagalang-galang, pero sa likod, siya ay napakababaero at walang paninindigan. Kahit doon sa Vice President ng kanilang kumpanya na si Lee Hui-min, madilim ang kanilang relasyon. At ngayon may bago na naman siyang lalaking kasama. Sinasabi ninyo, ang isang tao na may ganitong asal, ang isang chairman na ganito, karapat-dapat ba siyang tawaging pinakamayaman sa Jingcheng? Kung totoo nga iyan, masisira na talaga ang reputasyon ng Yang Group. Oo nga, bakit makikipagtulungan ang dayuhang panauhin sa ganyang klasing tao? Kaya nga, ang mga babaeng tulad ng chairman ng Yang Group na ganito, hindi karapat-dapat na maging pinakamayaman sa Jingcheng. Dapat lang nakalabanin natin ang ganyang klaseng chairman? Hindi ba? Oo, tama. I-boycott ang Yang Group. 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 Iyan ba? Ang chairman ng Yang Group? Ma, Ma! Chairman Yang, dumating ka na rin. Hindi ko alam kung kasama mo, iba si Vice President Lee ngayon? O may iba ka na namang bago? Liu Ziyuan, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsisinungaling, ipawawala kita sa Beijing. Ang babaeng ito? Mukhang naiinis? Totoo, kaya ang sinasabi ni Liu Ziyuan? Yang Ting, huwag mong isipin na dahil chairman ka, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ang mga kahiyahiyang bagay na ginagawa ninyo, malalantad din yan. Oh. Sige nga, sabihin mo. Anong mayroon? Ikaw at si Vice President Lee, si Lee Hui-min, anong relasyon ninyo? Alam yan ang buong kumpanya. At isa pa, iyong lalaking kinakasama, amo nitong nakaraang araw. Kayong dalawa. Liu Ziyuan, natural lang na magdamdam ka dahil natanggal ka sa trabaho. Maiintindihan ko yan. Pero ang manira ng buhay, may pananagutan ka sa batas dyan. Lee Hui-min, huwag mong isipin na ang mga pananakot mo ay makapagtatago ng katotohanan. Ikaw na mismo ang magsabi,
Ikaw at si Yang Ting, wala ba kayong lihim na relasyon? Siyempre wala. Si Yang Ting para sa akin, hindi lang matalik na kaibigan, kundi isang ate na, parang pamilya na. Umiikot ako noong bata pa ako. Pero ang lola ni Yang Ting ang nagpalaki sa akin na parang tunay na apo. Kami ni Yang Ting ay magkapatid na sa turingan, hindi kami ang nakakadiring relasyon na sinasabi mo. Gawa-gawa. Magpatuloy ka pa sa paggawa-gawa? Sayang, may ebidensya ako. Tingnan ninyo. Tingnan ninyong lahat. Hindi ba't kahanga-hanga? Liu Ziyuan, patuloy mong sinasabi na may kalaswaan ang relasyon namin ni Yang Ting. Kung gayon, ngayong araw ay hahayaan kitang, pati ang lahat ng naririto, makita ang katotohanan. Ito ang aming lola. 30 taon ang nakalipas. Inadopta niya ako. Binigyan ako ng pamilya, at binigyan din ako ng kapatid na babae. Itong adoption paper, si Lola mismo ang nag-asikaso. Mula noon, nagkaroon ako ng ate. Ako ang nakababatang kapatid ni Yang Ting. Magkasama kaming lumaki, magkasama kaming nag-aral, at magkasama kaming nagtatag ng negosyo. Ang pag-unlad ng Yang Group ngayon, ito ay pinagsama-samang hirap at pagod naming magkapatid. Ikaw naman, hindi lang pinagtaksilan mo ang kapatid ko. Sinubukan mo pang gamitin ang kasuklam-suklam na paraang ito para siraan kami. Nakakatawa talaga. Kaya pala, hindi nakapagtataka na sobrang tapat si CEO Lee sa Yang Group. Talagang walang hiya si Liu Ziyuan? Kaya niyang baluktutin pati ang ganoong relasyon. Hindi lang si Yang Ting ang ate ko. Siya rin ang pinakaiginagalang kong tao sa buong buhay ko. Nagtitiis siya ng maraming taon para sa pamilya. Pero may mga tao namang inaakala na ang kabaitan niya ay kahinaan. Anong mapapatunayan yan? Mapapatunayan mo ba na yung ebidensiya mo ay hindi peke? Hi. Liu Ziyuan, ang kalagayan mo ngayon ay kaawa-awa. Kaawa-awa? Kahit na wala kayong relasyon ni VP Lee, paano naman ang lalaking iyon? Mga Ginoo, hindi ninyo alam, hindi ninyo talaga alam, grabe ang hirap ng trabaho ko sa Yang Group. Mula sa pagiging simpleng empleyado, sa wakas, nakaakyat ako sa posisyon ng General Manager. Itong si Lee Huimin, para palakasin ang sarili niyang kapangyarihan, gumawa siya ng mga kasinungalingan laban sa akin at ako'y inapi at sinibak niya ako. Ang dating asawa ko, si Yang Ting, nangaliwa sa ibang lalaki. Sabihin ninyo sa akin, ang kumpanyang ganyan, bakit sila pa ang magre-representa sa komersyo ng Capital City at sa pakikipagtulungan sa ibang bansa? Kung iisipin, malaki talaga ang iniambag ni Liu Ziyuan sa Yang Group. Ang bigla ang pagkakatanggal niya. Talaga namang may kakaiba. Teka lang, hindi ba pamilyar? Iyang taong iyan? Iyan, hindi ba iyan si Li Shengye ang tanyag na tao sa internasyonal na pinansyal? Siya nga, ang malaking taong namamahala sa overseas investment drive ay si Li Shengye? Paanong nangyari? Bakit ganito? Ang lalaking iyon? Siya pala ang malaking tao mula sa ibang bansa? Ginoong Liu, kanina, ang iyong pagpapakilala sa sarili ay napaka-emosyonal at kaakit-akit. Gusto ko sanang palakpakan ka. Hindi ba sinabi ni Liu Ziyuan na siya ang pinakakwalipikado para makipagtulungan sa ibang bansa? Bakit ngayon na nakita niya ang totoong tao, bigla siyang natakot? Sabi mo, pinagtangkaan ka ni Presidente Lee. Kaya ka lang naalis? Siyempre. Ang dami kong ibinigay sa kumpanya, ito lang ang napala ko. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo kung paano ka nagnakaw ng pondo ng kumpanya at nagbunyag ng mga kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya? Huwag kayong maniniwala sa lahat ng sinasabi niya. Huwag kang magsasalita ng walang kabuluhan dito. Mayroon ka bang ebidensiya? Ito ang internal audit report ng Yang Group. Nakalista ng napakalinaw dito ang lahat ng iyong mga irregularidad. Kailangan pa ba itong basahin ko sa inyong lahat?
Liu Ziyuan, paulit-ulit mong sinasabing inosente ka. Ngayon, narito na ang ebidensiya. Ano pa ang ipangdadahilan mo? Yang Ting, huwag mong isipin na dahil lang sa may kinakapitan kang lalaki, ay maaari mo nang baligtarin ang katotohanan. Kahit na wala kayong relasyon ng Vice President Limo, maglakas loob ka bang sabihin na wala kang kahit kaunting kinalaman sa lalaking ito? Sa kasalukuyan, wala kaming relasyon. Pero sa hinaharap, mga kasama, hayaan ninyo akong magpakilala. Ako si Li Shengye, ang founder ng Shengye, capital sa ibang bansa, at siya rin kinatawan ng partner sa investment fair na ito, ang dahilan kung bakit kami nakipagtulungan sa Yang Group. Ay hindi lamang dahil sa kanilang lakas, kundi dahil din sa pagkatao at mahusay na kakayahan ng chairperson, si Yang Ting. Hindi tulad ng paninira at pag-atake ng ilang tao, na isa lamang napakamiserabling pagganap ng isang hambog at mapagkunwaring tao. Iyon lamang. Tatay. Si Nanay, anong gagawin natin? Si Nanay, siya nga pala talaga ang chairperson ng Yang Group. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga taon na ito para sa ating pamilya? Bakit hindi niya sinabi sa atin? Niloko niya ako ng mahigit 20 taon na. Alam mo ba kung bakit ko itinago sa iyo ang aking pagkatao? Kasi ikaw ay isang taong ambisyoso. Alam kong hindi mo matatanggap na sabihin nilang umasa ka lang sa akin at lalong hindi mo matatanggap na tuyain ka na isa kang parasito. Kaya para sa iyo, handa akong itago ang aking pagkatao. Magpakasimpleng may bahay para paniwalaan mong ang iyong tagumpay ay dahil lang sa iyong sariling kakayahan. Ma, ikaw? Kaya mo namang bigyan kami ng mas magandang buhay? Bakit? Bakit mo ito ginawa? Binigyan ko kayo ng pinakamahusay na edukasyon, pinakamahusay na mapagkukunan. Isinama ko pa kayo sa trabaho sa Yang Group. Pero kayo, sinasabi ninyo lang na wala akong silbi, na nakakahiya ako. Sige. Ngayon, alam ninyong ako ang chairman. Ngayon naman, nagrereklamo kayo dahil itinago ko ang aking pagkatao. Talagang nakakatawa kayo. Yang Ting, tigilan mo na ang pagpapanggap na isang santa rito. Maari mo akong bigyan ng mas maginhawang buhay imbes na maghirap ng ilang dekada. Bakit mo ako hinayaan na magtrabaho na parang aso sa kumpanya? Sinisiraan mo ba ako? Sinisiraan? Ikaw ang sumisira sa sarili mo. Binigyan kita ng dignidad. Pero ano ang isinukli mo sa akin? Pagtataksil, pangangaliwa, hinayaan mo pa ang iyong kabit at mga anak na sirain ako. Hindi ba sa tingin ninyo ay nakakahiya ako at wala akong silbi? Sige. Ngayon, sige, matutupad ang inyong kagustuhan. Pumirma ako sa kasunduan sa diborsyo. Pumirma rin ako sa kasunduan para sa pagputol ng ugnayan ng magulang at anak. Mula ngayon, kayo at ako, wala nang kahit anong ugnayan. Ma, nagkamali ako? Mapapatawad mo ba ako? Ako pa rin, ang pinakamamahal mong anak. Ngayon, naaalala mo na ako ang nanay mo? Pero noong pinapatawad, mo ako noon? Ma, talagang nagsisisi ako? Bigyan mo ako ulit ng isang pagkakataon? Igagalang kita at susundin ng husto. Huli na. Ma? Ting Ting? Ma. Ting Ting. Ang ating anak ay... Liu Ziyuan, kung magsalita ka pa ng isang salita, sisiguraduhin kong mawawala ka ng tuluyan sa kapital. Paparito. Palayasin ninyo sina Liu Ziyuan. Ma, wag po. Ma. Huwag po. Ma.
Gamot sa bato. Ang taong nag-donate ng bato para sa akin ay si Yang Ting. Asawa ko. Umuwi na ako. Hugasan mo na agad ang kamay mo. Sakto lang ang init ng sabaw. Asawa ko. Kapag kumita ako ng malaking halaga ng pera sa hinaharap, tiyak na pasasayahin kita. At hindi ka na magpapakahirap. Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng lahat ng bagay. Hugasan mo na ang iyong kamay. Sinabi ng doktor, kung hindi pa makakita ng mapagkukunan ng bato, ako ay Huwag kang mag-alala. Gagaling ka rin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tay, nag-iwan si nanay. Sa atin ang pondo para sa kasal. 1,000,000 bawat isa. Matagal na siyang naghanda. Tay, kailangan natin siyang habulin pabalik. Mahal na mahal ka ni nanay. Kung kaya niyang ibigay pati ang kanyang bato sa iyo, tiyak na patatawarin niya tayo. Oo nga, Tay. Magmakaawa ka sa kanya. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Si nanay ang pinakamahina ang loob. Noong bata pa ako at nagkasakit, kaya niyang magbantay sa tabi ng kama. Nang hindi natutulog sa loob ng 3 araw. Sige. Hahabulin ko siya pabalik. Naaalala mo pa ba? Dito sa mismong lugar na ito, mo ako binigyan ng scholarship noon? Siyempre naaalala ko. Kaya mula noon, ipinangako ko. Nababalik ako para hanapin ka. Ngayong umuwi na ako. Wala na akong balak umalis. Gusto kong manatili dito sa Maynila. Manatili sa tabi mo. Kung ganoon. Handa ka? Bang magpakasal sa akin? Ting-ting. Hinihintay ko itong sandali. Sa loob ng 20 taon. Pakakasalan mo ba ako? Oo, pakakasalan talaga kita. Ma? Ma, hindi mo siya pwedeng pakasalan. Yang Ting, hindi. Mo naman kami pwedeng iwanan na. Pro lang ng ganyan, di ba? Liu Ziyuan? Hiwalay na kayo? Wala na kayong ugnayan sa isa't isa? Ma? Alam naming nagkamali kami, nagsisisi si tatay, lahat kami nagsisisi. Ma, huwag ka namang maging ganoon katigas ang puso. Tayo pa rin ang pamilya. Binigyan ko kayo ng maraming pagkakataon. Ngayon, ang natitirang buhay ko ay para na sa sarili ko. Yang Ting, sinabi mo, mamahalin mo ako habang buhay. Ikaw mismo ang sumira sa pagmamahal na iyon. May mga pag-ibig na kapag pinalampas mo habang buhay mong pagsisisihan. At ang bagong kaligayahan, hindi na maghihintay sa mga nahuli.